Tayo po yung nalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na po Jesus, sa matamis banal na presensya, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, gisalawat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Salamat sa matatapat mo anak, sa pagbibigay, sa pag-aaral salita, mahal Pinoon, ikaw magpala. Sa ganakil ako magagawa, umasalamat ko sa inyo. Sa nang dalangin namin ginagalang, mahal Pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. Ang aking sinasaway, lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos sa bilipan doubts, opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Nabati ko rin po ang beloved in-laws, ating beloved Mr. Post, kasama po natin, po rin natin malapit noon. And sa ating mga webcast viewers, binabata na po natin. At sa inyo lahat, puri ng ating malapit. Kindly read. Ephesians chapter 6, verse 10 up to 12. Mga taga-Epeso, 6, 10 hanggang 12. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Know your enemy. Kilalanin mo ang iyong kaaway. That is our topic for today. Know your enemy. Mahal, sa digmaan dito sa pisikal, sa mundo, yung mga general, yung mga namumuno sa mga gera, may mga ano dyan, may mga utak sila dyan eh. Yung mga, paano pinaplano yung digmaan. Kailangan, mayroon kang strategy, then, alamin mo yung kahinaan ng kaaway mo. Yan po yan sa war dito sa mundo. Pinag-aralan nila yan, kaya nga mayroon mga general eh. Mayroon mga leader na talagang, ang baga sa hindi sila naglalagay ng basta-bastang general. Pag naging general ka, sanlibutan ng pag-uusapan, hindi basta-basta ang utak mo. Di ba? Kasi nakasalalay dyan yung karangalan ng bansa o tagumpay o pagkatalo ng isang bansa. Kung saan ikaw ay dinadala mo yung isang bansa. So, hindi basta-basta pagpaplano yung ginagawa to win the war. Kaya nga, know your enemy. The same is true in the spiritual realm. Pagkipagbaka sa spiritual, kailangan, kilala natin yung ating kaaway. What are his strategies? Their strategies? Mga pakana niya, di ba? Saan sa mahina? Di ba? Para magtagumpay tayo sa ating pakipagdigma. Diba? So, praise the Lord. But before we go on, nais ko lang po i-follow up yung ating na-discuss last Sunday, yung nangyari doon sa LA,
Los Angeles, California. Medyo yung relay kasi sa akin, hindi malinaw. Hindi ko na masyado na-review yung video. Kaya, kukurik lang natin kaunti. Kasi nga, yung ginanap doon na Golden Globe Awards, yan naman ay viral ngayon. Viral. So, hindi malinaw yung pagkarili sa akin. Kaya, gusto ko lang linawin yung nangyari. Then, marami talagang nagsasabi na 2 days after nung Golden Globe Awards, yun na nga, medyo nagkaroon ng malaking kalamidad dyan sa LA, nagkaroon ng sunog. At yun yung nangyari. Doon nga sa, yung mga celebrities doon na nananalo, kasi Golden Awards yan, yan ay pagpaparangal sa mga celebrities dyan sa Amerika. Mga Hollywood stars. Yung host niya, doon na babae, kasi yung mga nanalo, marami silang pinapasalamatan, yung mga nanalo na celebrities. Amen ba? Inamahal? Sana napakinggan ninyo. I just want to clarify, kasi hindi malinaw ang pag-release sa akin last Sunday. Although nakita ko, pero madalian lang. Akyat ako rito, doon ko lang nakita. Hindi ko na masyado naintindihan yung sinasabi masyado. So doon ako nagbasa sa nag-relay sa akin. Hindi pala masyado malinaw yung pagka-relay. So yung mga nanalo doon, dinidiscuss natin ito kasi may kaugnayan ito sa nangyayari at sa digmaan between good and evil. Amen? Lahat po na nangyayari sa mundo, may kaugnayan sa mga bagay na spiritual. Baka isipin natin na wala may ito kaugnayan. Malaki ang kaugnayan ito. Yun, nagpapasalamat yung mga, kasi hindi natin pwede santabi ang Diyos eh. Pag sinantabi natin mga Pinoon, magkakaproblema tayo. We cannot set aside God. God must be the center of every endeavor that we are doing today. Ano man ginagawa natin, ano man ating mga plano sa buhay, God must be the center of it. Amen? Kasi kung isang tabi natin ng Diyos, pwede tayo magtagumpay, temporarily, but later on, mabibigo tayo. At yun naman totoong nangyayari. Marami na pong nagsisisi, but huli na eh. Hindi na bawi. So, ito ay reminder sa lahat. It is a reminder to everyone that we cannot set aside God. We cannot sidetrack God. Hindi natin pwede santabi ang Diyos. Kasi siya po ang may control na lahat ng bagay. He is sovereign. He controls everything in this world. Ang sabi ng mga nanalo, nagpasalamat sila yung mga nakatanggap ng mga awards. Yung pinasalamatan nila, yung mga, siyempre, mga pelikula yan. Yung mga cast and crew daw. Kundi dahil sa cast and crew, hindi nila matatanggap yung mga awards nila. So 11 mentions yung cast and crew. Mga cast daw, mga kasama nila, saka yung mga crew nila sa paggawa ng mga pelikula. So 11 mentions ang binanggit. Yan ang binabanggit doon ng host doon sa Golden Awards sa Los Angeles before the fires broke out. Then, ikalawa naman, yung mga moms daw, mga mother nila, yung mga nanalo, 3 mentions, binanggit yung mga nanalo, nagpasalamat siya ng magulang, 3 mentions. Then, panghuli, sabi ng host, God, the creator of the universe, 0 mention. Tawanan sila doon.
Sabihin, wala nagpasalamat sa Diyos, wala talaga. Kaya zero mention. Tawanan sila, parang kinutya sila ng Diyos, parang kinutya nilang Diyos. They mock God. Abang klaseng Diyos ito. Hindi nga siya na-mention. After that, then the fire broke out. Until this point in time, nasusunog ang Los Angeles, California. Kasi nilait nila ang Diyos eh. So hindi naman tinututuwa na nangyari yan. But it is a solemn reminder to the Californians and to all the people of the world that nobody can back ka, mapapahamak ka pag kinutsa mo ang Diyos. There's only but one God, Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Yung mga nanalo doon, meron pinupuri din sila iba doon. Nang humahanga ibang tao kasi maka-Diyos daw, ibang nanalo doon. Nagbabanggit din sila ng Diyos. Pero ni isa wala nagbanggit ng Jesus Christ. Wala talaga. Yung mga nanalo doon, wala nagbabanggit na, sabi na, God lang, thank God. Pero wala nang banggit sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Kaya sa Biblia kasi maraming gods eh. Di ba? Di natin alam sinong God ang binabanggit nila. Kasi most of the people that live in that place, lalo na yung mga mayaman dyan, mga Illuminati yan. Mga Antichrist. Mga members sila ng secret society na kinakatakutan ng mga tao. Kahit mga presidente, takot dyan. Tayo lang ang pwede humarap sa kanila. With confidence. Because Jesus Christ is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Diba takot dyan? May Illuminati, takot mga tao dyan. Totoo naman eh. Wala talaga umaobra dyan. Papatayin ka nila. If you oppose their agenda, you will die. Walang tago-tago yan. Malinaw yan. Isa yung host doon ang sasalita. Pabiro yun, pero totoo yun. Ano sabi niya? Hindi ako pwede magkamali dito sa pagsasalita. In Tagalog, pero English yung sabi niya. Mamamatay ako. Magkamali ka lang dyan. I-push mo lang kaunti. Banggitin mo lang ang pangalan ng Jesus Christ. Natin malapinon. Patay ka. Ganon katindi ng mga tao na yan. Ganon ka gaano ka satanic yung mga tao na yan. Akala na sila ang hari sa mundo. Di niyo alam, there is a God, and that God is no other than Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Mayayabang yan sila eh. Akala mo walang pwede humarap sa kanila. Nagkamali kayo. Dito, anytime, anywhere, walang atras. You will be defeated in the name of Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Anytime, anywhere. Dito hindi naman tao kalaban natin. Amen ba? Na mahal? Kaya nga, sa binasa natin, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that He may be able to stand against the wiles of the devil. Yung mga ginagawa nila, puro wiles to the devil. Yan sila ay mga bilanggo ng gawa ng kaaway. They sold their soul to the devil. Binenta lang ang mga kaluluwa nila sa diablo. Kaya sila ay naging billionaire. Kilala naman natin sila. Di ba? Kilala natin sila. Ang kanilang sinasamba si Lucifer. May mga ebidensya, mga patunay
na sinasamba nila talaga si Lucifer. Kaya sabi ng host, this is a godless city. Oh, pagkatapos magsalita, sunog. 2 araw lang. Sunog ang California hanggang sa ngayon. Walang pwede lumaban sa Diyos. Amen ba, mahal? You cannot just ignore the voice of God. Nobody can ignore. If you're ignoring the voice of God, magkakaproblema ka na hindi mo na kaya lutasin. So we must humble before the voice of God. Sabi naman ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Hallelujah, praise the Lord. Kung mahal mo ako, sundin mo aking mga utos. We can do nothing against the truth, but for the truth. Kaya sa Biblia, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lang na diablo. 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi nga taong kalaban natin ni mahal. Hindi laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Pamunuan ng kadiliman, ating kalaban. Hindi po yung tao. Yung mga tao na yan, yung mga antikristo, mga tao rin yan. Pwede pa maligtas yan. Palapakan natin, malapay noon. Amen? That's why the Christians must go on and tell the truth to them. Sabihin natin ang katotohanan. Isa yan sa ating mandato. Isa yan sa ating ministeryo. Huwag tayong matakot sabihin ang katotohanan. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Lalaya ang mga tao dahil sa katotohanan. Lalaya sa kasalanan, sa kasamaan. Lalaya sa pandaraya ng diablo. Laban sa mga espiritu, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman. Ang ating sandata, hindi po sandata ng laman. Our weapons are not carnal, sabi ng Biblia. Ang ating sandata, hindi sandata sa laman. Hindi atomic weapon, hindi nuclear weapon, hindi armalite, hindi bomba. Ang ating sandata, spiritual, pananampalataya. Palapakan natin, malapayan. Amen! Prayer, righteousness, faith, katuwiran, pananampalataya, panalangin. Yan ang ating sandata. Hindi para pumuksa ng tao ang ating sandata, para magbigay ng buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, kailangan maintindihan natin ang maraming mga bagay-bagay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Before we go on, can I read Galatians chapter 6, verse 1? Galatia 6:1. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Amen. Bago natin tuluyan, Efeso 5:11 muna. Efeso 5:11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mga pakinabangan na gawa ng kadiliman,
kundi pagkus inyong sawatain. Amen. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. At huwag kayo makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Palapakan natin, malapay Lord. Huwag daw tayo makibahagi. Ang Kristiyano, hindi lang basta ang Kristiyano, hindi lang. Mayroon kang mga dapat gawin. Amen? May mga dos and don'ts. May mga dapat natin tayong gawin. May mga bagay naman hindi natin dapat gawin. Huwag kayo makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Sa English, but rather reprove them or expose them. Expose daw. Expose. Ihayag. Sawatain. Ihayag. Reprove them. Sawatain. Another translation is expose them. I-expose. Hindi pwede manahimik tayo. Anong ginagawa ng mga taong ginagamit ang kaaway para ipahamak ang mga tao? Kailangan expose natin kanilang ginagawa. Palapakan natin, malapay na, amen? Kailangan ihayag. Kaya nga yung mga propeta noong araw sa lumang tipan, pinapatay sila. Kasi nga, yun palagi, hindi nababago ang prinsipyo ng Word of God, ang kalooban ng Panginoon. Expose the works of darkness. Kailangan natin expose ang gawa ng kadiliman. Hindi nababago yan. Kahit unang panahon hanggang ngayon, hindi nababago yan. Kaya mga prophet noong araw, pinapatay. Because they were exposing evil and the works of darkness. Kaya na ang apostol nung pinigilan ng mga Roman soldiers, ng mga high priest, mga Pharisees and Sadducees, at that time, during the time of the apostles, anong sabi ng mga religious leaders and Roman soldiers? Huwag nyo nang babanggitin ang pangalan ni Jesus. Huwag kayong mangangaral mula ngayon sa pangalan ni Jesus. Pinigilan sila para pangaral at banggitin ang pangalan ng ating malapit ni Jesus. Sana makita nyo sa Aklat ng Gawa. Anong sabi ng mga alagad? Kayo ang maghusga sa amin. Kita. Tama ba ang inyong sinasabi sa amin? Kayo ang maghusga, sabi ng mga alagad. We rather obey God than man. Masusundin namin ang Diyos kaysa inyo. Alapakan natin, malapakan. Hallelujah! Praise the Lord! Nakita ba? Finally, Acts chapter 4, verse 18. Kindly read. Gawa 4:18. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Tuloy. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nangagpagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. At sila, nang mapagbalaan na nila, ay pinakawalan, palibas ay hindi nakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan. Dahil sa bayan, sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Palapakan natin, malapay na, amen? Hinuli
Hinuli sina Juan, sina Pedro, mga apostol. Saan kanila makasama? Dahil nangangaral sila at tugtuturo sa pangalan ni Jesus. Hinuli. Anong sabi ng mga apostol? Masusundin namin ang tao kaysa sa Diyos. Isundin namin ang Diyos kaysa tao. Tao lang kayo. Wala kayong magagawa. Wala naman talaga magawang tao kung walang Diyos. Diba? Pinipigil nila. Sino yon? Ginagamit sila ng kaaway para pigilin ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kailangan mayroong naninindigan katulad ninyo na nakumbinsi. Ikaw nga ay nasa katotohanan. Ikaw nga may ebidensya na patunayan mo, binago ka, may mga himala, patuloy na tagalangit ka, kailangan tumayo ka, sabihin mo, para ang mga tao maniwala sa Ebanghelyo at maligtas at magbago at isulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa piling ng ating manapalan. Yan po yan. Kaya hindi pwede pigilin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Hindi pwede pigilin ang mga sirkumstansya. Hindi pwedeng takutin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. At walang makakatakot sa mga totoong nangangaral ng salita ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, sa pangunguna natin, mahal na Pastor. Amen ba, mahal? Walang pwedeng magtakot. Yung mga mananakit sa mga tunay na mga ngaral ng Diyos, sila po ang masasaktan. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Ano sabi dyan? Revelation chapter 11 verse 5. Ngayon po sa aklat na Apocalypse 11:5, at kung nasain ng sinuman na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway, at kung saan nasain ng sinuman na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Amen. At kung nasain ang sinuman na sila ipahamak, sino po ipahamak? Yung mga servants of God. Mga ngaral ng Diyos. Kung sino man ang nagnais na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. Malapakan natin, malapay na amen. Apoy ang lumalabas sa bibig ng mga tunay na mga ngaral ng Diyos in our time sa pangunguna ng ating mga pastor. Apoy pong lumalabas sa kanilang bibig. Ibig sabihin, kapangyarihan ang lalabas sa bibig. Amen? Kung anong sinabi, yun ang mayayari sa mga gusto malakit sa kanila. Amen? No weapon that is formed by man shall prosper against the servants of God. Walang sandatang ginawa ng kamay ng tao ang pwede malakit sa mga lingkod ng Diyos. Sabi ng Biblia. Walang sandatang ginawa, walang almas ginawa ng kamay ng tao. Malinaw sa banal na sulatan. Sabi ni King Pharaoh of Egypt, Haring Paraon, hari! Sabi kay Moses, Moses is a prophet of God, a servant of God. Anong sabi ni Paraon? Nagagalit na si Paraon Puro nasalot yung Egypt Tigas kasi ng ulo ni Paraon. Sabi ng sabi ng Diyos, sabihin mo kay Paraon, palayain ang aking bayan para maglingkod sa akin. Set my people free so that they may serve me. Diba? Yun ang sabi. Bilanggo ang mga Israelita sa Egypt. Bilanggo.
Sa araw, sila'y nahirapan at matagal sila naghirap. Sila'y dumaing sa Panginoon. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Moses, halika. Susuguin kita. Dalhin mo aking bayan mula sa Ehipto patungo sa Kanaan, sa lupang pangako. Tapagkat narinig ko ang kanilang kapighatian. I heard their groanings and afflictions. Narinig ko. Sabihin mo kay Paraon, hari ng Egypt, palayain mo ang aking bayan. Ayaw ni Paraon, ayaw palayain. Ganon lang ganon, nangyayari ngayon sa mga tao. Si Paraon ay kumakatawan sa panahon natin sa Diablo. Ang Egypt ay kumakatawan sa sanlibutan. Alipin ng Diablo mga tao. Ayaw palayain. Salamat, may nanalangin sa atin. Kaya tayo nakalaya. Nakarating tayo sa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan talagang layunin ng Malapinon. Bakit tayo pinalaya sa kasalanan sa Egypt sa libutan? Para maglingkod. Sabi ng Panginoon, set my people free that they may serve me. Yung talaga ang plano. Palayain aking bayan para maglingkod. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Iba kasi napapagod na maglingkod eh. Pag may pagsubok na, nanulupay-pay na sa paglilingkod. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya ka tayo pinalaya para maglingkod sa Kanya. Gawin ang Kanyang banal na kalooban. Ayaw ni Haring Paraon. Katakot-takot na salot ang dumating sa Egypt. Nung huling tagpo nila, sabi ni Paraon kay Moses, do not see my face anymore, or else you will die. Tinakot pa si Moses. Mamamatay ang lahat ng panganay ng mga Hudyo. Sabi ako. Kasi galit na si Paraon eh. Kasi nga, ang dami ng salot. Kasi hindi nga niya pinapalaya. If anyone does not obey the voice of God, mayroon yan mga circumstances. May mga baya dyan. May mga parusa yan. If we don't hear the voice of God, kailangan pakinggan natin ang tinig ng Diyos para tayo ay hindi makaranas ng mga salot. Pinagpala ka dito, nang dito ka na. Tumalima ka sa tawag ng ating malapit. Ang paglilingkod, hindi lamang kung pinagpapala. May nakakatisod o wala. Tuloy-tuloy ang pagpupuri sa ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Anong sabi ni Paraon? Mamamatay ang mga panganay ng mga Hebrew. Sinabi ni Paraon. Anong sabi ni Moses? Yung sinabi mo, yan ang mayayari sa inyo. Totoo ang Biblia. Every tongue that shall rise against the children of God, bawat will be judged. Bawat dila na hatol sa mga lingkod ng Diyos, sa anak ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, hatulan. Sinabi ni Paraon, mamamatay ang panganay ng mga Hebreo. Anong sabi ni Moses? Yung sinabi mo, sa inyo mangyayari. Totoo ang Biblia. Sinabi lagi ni Paraon, lahat ng panganay ng Egypt, yun ang namatay. Ni isa, panganay ng mga Hebrew, walang namatay. Kaya, nobody can speak evil against the servants of God. Palapakan natin, malapay noon, amen? Walang sandata ang ginawa kamay ng tao na magtagumpay laban sa mga lingkod ng Diyos. At bawat dila na
magsasalita ng masama, hahatulan. Yan ang mana ng mga lingkod ng Diyos. At sila, ang kanilang katuwiran ay nasa hawak ng ating Panginoon. Isaiah 54, verse 17. Can you read? Aklat ng Propeta Isaias, 54, talata 17. At walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangan. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Yung huwag ka matakot. Sabihin mo ang katotohanan. Dahil ang mga tao ay dinadaya ng mga antikristo sa huling panahon. Dinadaya, matinding pandaraya. Millions upon millions are already dead this point in time because of the deception of the Antichrist. Hanggang ngayon, marami pa rin nadadaya. Pinagpala kayo dahil nasumpungan ninyo ang tunay na gawain ng ating Panginoon. Balikan natin, Isaiah 54. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay papakinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hatulan. May mga bibig na magsalita na masama sa iyo. Yung sinabi nila, yun ang mayayari sa kanila. Yun ang mana, sabi ng Biblia. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Wala man tayong mana, iba sa atin, wala man kami mana dito na kayamanan sa mundo. Pero ang mana namin, kapangyarihan galing sa ating mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Wala, ito eh. May mga kasama nga ako noon eh. Sabi sa akin, magtrabaho na lang tayo. Kasi ang hirap ng buhay natin. Ilang araw ba? Pagsubok. Sabi ko, nasubukan ko na yan. Pero hindi talaga. Ito ang buhay talaga natin. Sabi ng mga Panginoon, hindi kayong pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hindi naman natin gusto itong buhay natin. Pero mahalin natin. Then ito ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Alam ko na nasamayan niya, wala tayong mana eh. Hindi man sa salita, pero alam ko na ibig sabihin. Wala man kasi tayong mana eh. Manang meron, manang. Nagiging mukhang manang na lang tayo doon. Para yun, nakukuha ko ibig sabihin niya eh. Mamukha na tayong manang, pero mana, wala. Sabi ko, huwag ka mo salita lang ganyan. Kung tayo man ngayon ay nagugutom, kasi nagugutom kami nung panahon na yan eh. Wala kami makain, wala kami masuot eh. Wala man tayo pagpapala ngayon, tuloy lang tayo. Isang araw, bibigyan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi niya, wala tayong mana. Manang. Ikaw naman, huwag ka magbiro ng ganun. Kasi yung pambili ng sabon, wala nung araw kami eh. Wala pabili ng pabango eh. Walang pabili ng shampoo, kaya sabi ng sister, wala tayong manang. Manang na, mukha na kaming manang. Sabi ko, hindi. Pagsubok lang yan. Hindi mo ba naalala, sinasabi natin, dearly beloved parents of the Lord? Mga workers, pag kayo nagpatuloy, katapos na mga pagsubok, pagpapala ibibigay ng ating mga Panginoon. Amen? Lalo na kayo. Totoo nga sinasabi mga pastor, may pinagpala kayo kaysa sa amin eh. Kayo, pwede kayo magawa-gawa kahit ano dyan. Pero kami hindi. Ang aming mana, spiritual. Malapangan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung mayroon mang material, nakakaraos lang. Hindi na kami naghangad. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Hindi mahalaga sa amin yan. Ang mahalaga sa amin, yung aming mission na binigay ng mga Panginoon sa prayer natin mga pastor, ipangalan ng gospel, to go and preach the gospel no matter what. Yan ang aming mission. May mana o wala.
wala kami pakialam. Mahalaga sa amin, matupad yung aming misyon na binigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. At ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Yun ang aming inheritance. Na mahal. Yung nagiging matuwid tayo sa harapan ng ating malapit. Kasi kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, kahit na wala tayong na-expect na mga bagay sa mundo, ang tawag sa atin sa Biblia, matuwid. Palapagan natin, mahal na Panginoon, amen? Righteous. Ano naman natin yung mana ng mundo kung nalilihis naman tayo. Hindi naman natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Bali, wala din. Di ba? I'm not saying na masama magkaroon ka ng mana sa mundo, pagpapala. Hindi ko sinasabi yan, masama yan. Maganda yan! But do not set aside God! Unahin mo palagi ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. It is not bad to have possessions. It is bad when possessions possess you. Pag Kristiyano ka, gusto nga ng Diyos, pinagpala ka. Pero, be wise. Siguraduhin natin ng ating puso hindi nawala sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami na pinagpala. There's a prayer na ating mahal na pastor. Maraming pinagpala. Maraming pinagpala dahil sa mayroon din mga tinuruan at mga pastor para manalangin sa inyo. Palapakan natin, mga Panginoon, amen? Gabi hindi kami nagmamalaki. Kasi yung amin natanggap na karunungan, itinuro din sa amin. Amen? Namahal? Kaya hindi namin pinagmamalaki yun. Kaya sabi ng Panginoon, anong tinuro ko sa inyo, ituro ninyo sa mga tao. Make disciples among nations. Gawin mo silang alagad para sila makikilala at maglingkod. Dahil ang mga bagay dito sa mundo ay mawawala sa isang pagkakataon lamang. Lahat ng mga bagay nakikita natin ay pansamantala. Ngunit yung ating ginawa na paglilingkod, yan ang mananatili sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So, mayroon talagang sakripisyo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi pwedeng wala. Hindi pwede tayo'y walang gagawin sa ating paglilingkod. Pero, laging may pangako ng mahal na Panginoon. Sa mga handa sumunod, kahit na nasasaktan, mayroon siyang pangako. Threefold blessing. Threefold. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Kaya nga, huwag tayo makabahagi sa gawa ng kadiliman, sabi ng ating binasa. Bagkos ating itong sawatain. Expose. Hindi tayo pwede makiayon sa gawa ng kadiliman sa mundo. Natatakot sila sabihin. Ang dami niyan, mga celebrities sa Amerika. Hindi mo ako may sabi niyan. Hayagan na nga lang binabanggit. Sila mismo nagsasabi. Hayagan na nga mga sinasabi nila. Sila mismo nagsasabi. Iba nga nagsisisi na, pero hindi sila makalabas hindi sila makahilag po sa Illuminati. Pag sila'y susuway, patay sila. Marami nagsasabi kahit mga presidente pa, takot sila. Pero dito, walang pwede manakot. Hallelujah! Praise the Lord!
Subukan. Kung di ka niniwala, you antichrist, subukan mo. At mapapahiya ka because Jesus Christ is greater than the enemy. Greater is He that is in us than He that is in the world. Hallelujah! Praise the Lord! Nasubukan na ba? Subok na subok. For how many times? Kitang-kita ko ang mga mata, mga krusada. Ayan, nabala pastor. Ang dami nagtangka ng mga masamang tao. Kikita ko mismo, actual, nandun kami. Pinapuputukan ating mga pastor. Diyan, sa Bileronit na yan, yung chapel natin dyan nung araw, yan. Yung pastoral house kayo. Diyan ang ating service, Sunday service. May pumasok dyan ng mga dalawang tao, mga NPA pala, nung araw. Kasagsagan ng mga NPA. Nagbabantay kami sa gate dyan. Kami mga bantay dyan May pumasok, nakaputi, naka long sleeve din. Hindi pa masyado uso yung puti noon. Naka long sleeve din sila. Yung pala mga NPA. Ang kanilang mission pala, para paputukan ating mga pastor. Mayroon bayad sila. Habang nagagawain, pagtayo man ng pastor, biglang tumayo sa crowd. Kinakalabit ang barel. Hindi pumuputok. Palagpagan natin, malapayan. Amen. Kitang-kita ng aking mga mata. Nandun kami, umaawit kami. Nandiyan kami sa crowd Kinakalabit talaga. Dinig na dinig natin yung lagatok ng gatilyo. Walang pumuputok. Mamaya, para magabas yung sisiw ng takbuhan, hindi natin kaya, nanginginig, takbuhan palabas. Kaya walang pwede manakot sa tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! No weapon that is formed against you shall prosper. This is the heritage of the servants of the Lord. Diba? Maligaya na kami na pagbalik malapilong kasama kami sa rapture. At kayo, sama-sama tayo sa pagsalubong sa ating manapay. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, meron tayong mga katungkulan. Sabi ka lang kanina sa Galatia 6:1, kung sino man nasumpungan sa pagkakasala, ayan, balikan natin yon. If any man be overtaken in a fault, he which are spiritual restores us and one in the spirit of meekness. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ibig sabihin yung mga lumalakad sa espiritu. Ibig sabihin yung mga spiritual leaders, mga unato na pastor, yun ang tinutukoy. Yung mga lumalakad sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan. Na iyong pagwariin ang iyong karili, baka ikaw naman ay matukso. Yung natukso sa pagkakasala, tulungan daw. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag natin tuldukan. Meron kasi iba na hulog sa kasalanan, ginagawang pulutan ng mga ibang Christian. Tulungan sa Biblia. I-restore. Ibalik. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag natin tuldukan. Yan ang tinutukoy. Yung mga nahulog sa kasalanan, bigyan ng pagkakataon panumbalikan. Palagpakan natin, Panginoon. Amen. Hindi gagawing pulutan ng iba-ibang chismis. Hindi. Kasi baka ikaw, isa ka rin sa matukso, hindi mo alam. Amen? Yan po ibig sabihin. Baka ikaw mahulog din. Huwag kang kumpiyansa. Kaya maging mahabagin ka sa mga nahulog. Baka ikaw ay mahulog din. Hallelujah! Praise the Lord! Yan dito. Pag mayroon nasumpungan sa pagsuway, although may mga disciplinary action, disciplinary measures sa church, hindi para siya'y ilubog, kundi para siya'y i-restore. Palapakan natin, Panginoon.
Nasa Biblia. Pag nagkasala ang kapatid, kumprontahin mo. Pag nagsisi, patawarin mo. Then restore. Nasa Biblia. Naalala natin sandali. Exodus 32:21. Mabilisan lang. Mahal. Exodus 32:21. At sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinalhan mo sila ng isang malaking sala. Amen. Kinumpronta ni Moses ang kanyang kapatid ni sa Aaron. Kasi si Moses umakyat sa bundok ng Sinai, Horeb, para kunin yung 10 utos. 40 days and 40 nights na wala. Yan ang istorya dyan. Anong sinabi ng mga Israelita? Mga pinili ng Diyos ito, ha? Hindi natin alam ano nangyari kay Moses na yan. Gumawa tayo ng Diyos-Diyosan. Ayan, ha? O kunin yung mga ginto ninyo. Sa araw naman, sunod-sunod din. Nagalit si Moses. Anong ginawa mo? Bakit pumayag ka? Sabi, wala akong magawa. Dahil pinagkaisala ko ng mga tao. Kaya kinolekta ko ng mga alahas at gumawa kami ng Diyos-Diyosan. He confronted. Moses confronted Aaron. Pero katapos siya kumprontahin, kanyang ipinalangin na patawarin. Palakpakan natin, malapay. Yan ang istorya dyan. Deuteronomy 9, 19 and 20. Yan ang nangyari. Kailangan sabihin mo ng kanyang kasalanan at pagkatapos, saka ipanalangin. Deuteronomy 9:19. Deuteronomy 9:19. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na puot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo. Nalilipulin sana kayo, ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon. 20. At ang Panginoon ay totoong nagalit kay Aaron na siya sana ipapatayin at akin din namang idinalangin na si Aaron ng panahong ding yaon. Palakpakan natin, malapay na yun, ha? Si Aaron kasi, malaking contribution niya. Bakit sumamba ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan, ang mga Hebrews? Kasi siyang gumawa ng molten kape, yung kambing na rebolto. Doon sila sumamba. Kala nila si Moses ay hindi na babalik. Kaya nagalit si Moses, kinumpronta niya si Aaron. Papatayin si Aaron ng Diyos, nagalit. Pero dahil kay Moses, pinanalangin. Hindi natuloy ang galit ng ating Panginoon. So the lesson is clear. Pag mayroon nagkasala, kumprontahin mo, sabihin mo, then pray for him na patawarin siya ng ating. Ganyan lang ang duty natin. Lalo na kami. Yan ang duty namin. Akala iba nagagalit tayo. Yeah, we confront sa mga nagkakamali. Pero hindi alam, pag-ibig yun. After we confronted them, we pray for them na patawarin sila ng ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan po sa Biblia. Ganyan lang nakasulat sa Banal Sulatan. Kaya pag nandito ka sa tunay na gawain, pinagpala ka. Huwag tayo magsama ng loob sa mga nagsasawata sa atin. Huwag tayo magsama ng loob. Kasi sila'y gumaganap lamang sila ng duty. Puro pag-ibig ang puso niyan. May galit yan. Galit sa kasalanan, binili sa'yo. Galit sa kasalanan para ikaw maging matuwid at magmana ka ng buhay na wala hanggan. Ganyan po. Dekada ang pagtuturo sa atin, sa amin, ating mga magulang sa amin. Dekada. Kaya lahat ng ginagawa natin, hindi sarili, ayon sa kalooban, ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord!
Kaya tayo na nandito na, inamahal sa katotohanan. Ito ang pinakamabisang sandata natin. Katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at pananalangin. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Love, faith, prayer, righteousness. Katuwiran na mahal. Pag nasa atin yan, at nasa atin talaga yan na mahal, hindi tayo matatalo ng gawa ng kadiliman. Tayo'y patuloy na magtatagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit anong pagsira sa atin ng diablo, mapapahiya siya. Hallelujah! Mapapahiya. Bakit? Kamay ng Diyos ang humahawak sa atin. Hindi kamay ng tao, kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya, nandito na tayo. Ito na ang ating buhay, inamahal. Tanggapin natin ang buong kagalakan, pasasalamat na isa tayo sa pinili ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa atin. Amen? Kaya sabi ng masulatan, alam natin na wala na tayo sa kamatayan, kundi tayo patungo na sa buhay dahil mahal natin ang ating pagkakapatiran. Uling talata. 1 Juan 3:14. Unang Juan 3:14. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid, at ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Malapakan natin, Panginoon. Amen? We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Napakalino namin naman. Nalalaman natin na tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Nagsisiibig ba tayo na mahal? Malapakan natin, Panginoon. Dapat lang. Nangalipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan dahil tayo nagsisiibig sa ating mga kapatid. Tandaan natin ang pag-ibig ay hindi nakikiayon sa mali. Ang pag-ibig laging sumasawata sa mali. Yan po sumasawata. Iba kasi di naintindihan. Akala pag sinawata, akala pag nirebuke, akala hindi naibig. Hindi alam ang pag-ibig ay dalawa ang mukha. Love rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Ang pag-ibig hindi nagagalak sa kasamaan, nagagalak sa katuwiran. Amen? Yan po ang masasabi ng sulatan. Pag wala tayong pag-ibig, nananahan daw tayo sa kamatayan. Ang pag-ibig ay natuturo, nagsasawata, natutuwid para tayo'y lahat karapat-dapat sa piling ng ating Panginoon na kahit anong oras pwede bumalik ang ating Panginoon. Amen? Na nakita natin na dapat nating ituwid natin. Yan ang totoong may pag-ibig. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Alaan ang buhay natin ayon sa kalooban, ayon sa salita ng Diyos. Kung wala tayong pag-ibig, bali wala tayo. Ang pag-ibig, hindi po nakikiayon. Ang totoong pag-ibig, pinapanalangin ka. Nagsasakripisyo, katulad ng mga pastor, nag-ayuno para manak ng Diyos, pagpalain ang mga tao, kalagan ng kaaway, ang mga kapatiran, gumaling, na gumagawa ng mga panalangin araw at gabi, katulad ng ginagawa natin dito. Araw at gabi, hindi nag-isip kung ano mga buhay namin sa future. Wala na. Ang mahalaga, maganap. Sundin ang pag-ibig, ipag-pray ang dapat panalangin araw at gabi. Dahil ang mahalaga sa amin, kaligtasan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang buhay namin dito. Na mahal. Wala na kami ibang iniisip. Wala na. Kundi, paano manalangin araw at gabi? Wala na. May pagkain, wala. May blessing, wala. Hindi mahalaga sa amin. Maraming bagay na, maraming mga kapigatian dito
sa loob ng pastoral. May mga time na maraming naniningil sa mga bayaran, wala tayong hawak. Bigatian yan. Pero maligaya lang kami nagpupuri. Puri lang kami ng puri. Bahala Malapinoon. Sa tamang panahon, nagpo-provide ang ating Malapinoon. Palapakan natin Malapinoon. Totoo ang banal na kasulatan. Dahil dito tayo tinawag, ito na ang ating buhay na pinakamamahal para sa amin. Ito na ang pinakamahal naming buhay. Wala nang iba. Dahil kung iiwanan namin itong aming buhay, salot ang aming abutin. Sabi naman ng kasulatan, kung saan ka tinawag hanggang sa pagbalik ng Malapinon, mananatili ka dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi na kami naghanap na ano pa man kalayawan sa mundo. Hindi na. Ito na ang aming kaligayahan. Madama araw-araw ang presensya ng ating Malapinon. Sana ganun din kayo. Hallelujah. Although malaya kayo, gumawa ng mga bagay sa inyong future. Wala masama ihanda ang future. It is as bad to prepare your future. Wala masama dyan. Basta tayo ay huwag bumitiw sa pagsunod sa kalooban ng ating Malapinon. Iba-iba ang ating calling. Kami ang calling namin ito, araw-araw, magpuri. Araw-araw, halos kunti ang tulog araw-araw. Pero, pag nadampan namin presensya ng Pinoon, akala mo nakatulog ka na mahabang oras. Kaya totoo sabi ng mga pastor, mas pinagpala kayo sa amin. Bakit kayo? Malaya kayo. Kahit anong gawin niyo. Pero huwag niyo lang kalilimutan. Ito lang sinasabi ng mga pastor. Pag pinagpala ka, huwag mong kalimutan ang gawain ng ating malapay. No? Palapakan natin malapay. No? Dahil ang aming trabaho, walang iba, kundi panalangin kayo. Yan pang katotohanan, minamahal. We are so happy pag pinagpapala kayo. Pag nandito ka na, siguraduhin natin na tayo tinawag. Pag tinawag ka dyan, huwag mong iwanan yan hanggang sa pagbabalik ng ating Malapinon. Pag tinawag ka mga awit, umawit ka hanggang sa pagbalik ng Malapinon. Kung tinawag ka manunugtog, tumugtog ka hanggang sa pagbabalik ng Malapinon. Kung tinawag ka manggagawa ka hanggang sa pagbalik ng ating Malapinon. Kung tinawag ka mangangaral ka hanggang sa pagbalik ng ating Malapinon. Ganyan sa banal na kasulatan. Kaya, kailangan natin focus sa paglilingkod. Huwag tayo madala ng mga alok ng mga bagay sa sanlibutan. Hindi masama kung pinagpala ka, maganda yan. Siguro lang natin na you are in line with the will of God. Kailangan in line ang ating buhay sa kalooban natin. Dahil ang Diyos natin mapagpala. Hindi po masama ang pinagpala ka. Basta, hindi mo nalabag ang kalooban. Ang utos sa'yo, hindi mo nasuway. Maganda yan. Purihin ang ating Malapinon. Hallelujah! Praise the Lord. Habang tayo umaawit. Hallelujah. Sa mga baguhan, lumapit po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga datihang kapatiran, habang tayo mawit, magsisisi po tayo. Hallelujah. Kung hinango mo sa dusa.
tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng bigay. Bago pag-asa sa hinahintan, di ba sayang na pag-ibig mo sa aking pagdalahan? Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang oras. Magpuri tayo naman, isa na pa. Sa ating Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kisa ang pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa parason. Ikaw ang lahat sa buhay. Bago pag-asa sa hinahintay, di ba sayang na pag-ibig mo sa aking pananahan? Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang oras. Aking Hallelujah! pagligtas kailanman di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong Constanza. iniligtas. Ako'y nagmumula, Magsisisi tayo na mahal. ako'y nagmumula sa sasali, Forgive us. sa sarap kong gawa. Bibigyan sa'yo. Ikaw ang Tawarin mo ang mga magkukulang pagkakasama. Hallelujah! In the name of Jesus! buhay ng maya. Kinakal kong nagtiis, puno ng hirap.
7 naman. Patuloy tayo magpapagugnay. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Tayo magpuri sa ating Panginoon na aming mahal. Hallelujah! Yes! Jesus! Hallelujah! Napakaganda ng future na inihanda sa atin ng ating mahal na Panginoon. Mula sa pagkakalugkot na kami na mahal. Sa pagtulungan tayo, hinango ng Diyos! Hallelujah! Kaya paburihan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung hindi tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, wala tayong bagong pag-asa, mga minamahal. Magulong pa rin ang ating mga buhay. Wala itugtog pa rin tayo sa pagdurusa. Subalit salamat, nakabot sa atin ang Ebanghelyo. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan ba'y di na mapapagkas? Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Wala tayong may magaganti sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala po tayong may ibabayad sa kabutihan na ating tinamasa sa mahal na Panginoon. Ang tanging inihiling lamang sa atin ng mahal na Panginoon ay paglingkuran siya na tapat, mga minamahal. Magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pinagpala na tayo, mga minamahal, sa panahon natin ngayon. Nabuksan ng mga pagpapala sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Ang tanging na lamang natin gagawin ay sundin ang mga kalooban ng Diyos. Nabuksan na, may nagbukas na ng mga pagpapala, mga minamahal. Ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga panalangin sakripisyo, tayo'y taga-ani na lamang ng mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago tayo dumalangin, mga minamahal, patanggapin po natin ating bisita. Kayo po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi aksidente na kayo po ay narito. Niloob ng Diyos na kayo makarating dito para mapakinggan nyo ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Napakinggan nyo po kanina ang mga buhay na patutuo na ang Diyos dito buhay, kumikilos, nagbabago ng buhay, nagpapagali ng karamdaman, lumulutas ng problema. Napakinggan nyo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon na may isa lamang Diyos, ang pangalan, Jesucristo, na kailangan paglingkuran ng tao. Kaya pinagpala po kayo kung inyo pong maisagawa ang 4 na reglamento ng kaligtasan, ang aming mga tinamasang pagpapala, kapayapaan, kagalakan, hindi masayod na kabutihan ay mararanasan nyo rin sa ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po, pananampalataya. Kailangan maniwala kayo sa mabuting balita o yung gospel. Ang ating Panginoong Jesucristo na may gawa ng langit at lupa, namatay, nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay. Kailangan maniwala tayo dyan. At walang ibang Diyos liban sa Kanya. Walang ibang Diyos. Ang pangalan ay Jesucristo po lamang. Pangalawa, kailangan natin magsisi. Nalasabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid ni isa. Wala ni isa nakaabot sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Yung pagsisisi na hinahanap ng Diyos, yung maka-Diyos na pagsisisi, yung tatalikuran mo na po yung makasalanang buhay. Pangatlo, yung tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo. Yan ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Yan po ay pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos upang mapatawad ang ating mga kasalanan at ililibing ang ating lumang pagkatao. Ang tubig magsimbolo na dugo ng mahal na Panginoon, maghuhugas ng ating kasalanan. Pang-apat, ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag nakita ng Diyos na kayo po'y sincero, nagpatuloy dumalo, ipagkakaloob yan sa inyo ng mahal na Panginoon. Tanda ng iyong pangalan, nakasulat sa aklat ng buhay, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sundin niyo po ang maiksing panalangin. Itaas niyo po ang inyong kamay. Ating isasagawa ang una at pangalawang reglamento ng kaligtasan. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Amang banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, salamat po, mahal na Panginoon. At ako
ay naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Salamat, mahal na Panginoon, napakinggan ko ang iyong banal na salita. Kaya sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba po ako at humingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at isip na marami sa kasalanan. Iligtas mo ako sa ng aking mga mahal sa buhay, sa apoy ng impyerno. Paglilingkuran po kita hanggang sa pagbabalik mo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakibabang inyong kamay, kami po ang dumalangin para sa inyo. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na pinisulat. Dalangin naman na Pastor Will Stradal, may nakabagan mong kaluluwa, mahal Panginoon, tumanggap sa iyo. Nawa maghanap sa kanyang apat na reglamentong kaligtas, mahal Panginoon, pagpalain mo kanyang buhay. Iligtas mo sa apoy ng impyerno, mahal Panginoon, sa pulang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Mga minamahal, tayo po'y darako sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang banal na kalooban ng Diyos, hindi maiksi ang kanyang kamay upang tugunin po tayo sa ating mga panalangin, mga minamahal. Kaya sa lahat ng may mga karamdaman, anuman po iyan, mga minamahal, ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may nararamdaman. Kung wala naman tayong mga karamdaman, may mga problema, pagsubok, itaas po ang dalawang kamay, mga kahinaang paulit-ulit, itaas ang dalawang kamay. Wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay sama-samang dumalangin. Dakilang Diyos, sa manaming banal sa matamis at makapangyarihang pangalan mo po, umalabay ni Kristo. Sa unang dalangin ng aming mga Pastor Will D. Estrada Almeida, narito po kami dumudulog sa iyong banal ng trono ng biyaya, inaangkin sa mga oras na ito ang katugunan, pagpapala na ipagkakaloob mo, kagalingan, kapangyarihan na ibubuhos mo sa amin sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran o Diyos na may mga karamdaman, abutin mo sila at pagalingin, mahal na Panginoon, sa lahat ng may mga problema, lutasin mo. Sa lahat ng mga nangangailangan na katugunan sa panalangin, ipagkaloob mo, mahal, in the name of Jesus! In the mighty name of Jesus, at aming sama-samang sinasaway anumang karamdaman, gawa ng kaaway sa aming pisikal na katawan, ubot, sipon, trangkaso, lagnat, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of high blood, burning of migraine, hika, cast out, in the name of Jesus, be healed right now, in the mighty name of Jesus, be healed by the blood of Jesus. Di mo yun ang mga problema, pagsubok, di mo ng kahirapan, kalungkutan, pag-alinlangan, kahinaan, cast out from us, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, victory, victory, in the name of Jesus. Be blessed, in the name of our dear Jesus. Amen. And amen. Purihin natin, mahal na Panginoon. Tayo po'y tumalon 3 beses, kalakip ang pagsigaw na hallelujah. Praise the Lord. Katunayan, nagpalatandaan na tayo, tinugon na, pinagaling na, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. At makaupo po tayo mga minamahal saglit. Bago po tayo dumako sa ating pong mga mahalagang announcement, meron po tayong special offering mga minamahal. Hindi po lingid sa ating kaalaman na talagang hindi po biro ang gastos mga minamahal ng banal na gawain. Araw-araw may mga gastusin po sa banal na gawain mga minamahal. Yung mga electric bill pa lang mga minamahal. 100,000 na mga minamahal ko. Kaya kahit hindi na natin to ipaliwanag ng husto, alam na alam po natin mga minamahal na kailangan po ng suportang pinansyal ng ating banal na gawain. Dahil dito sa mundo mga minamahal, habang narito tayo sa mundo, hindi tayo makagalaw minsan kapag walang pera mga minamahal. Although hindi naman natin iniibig ang salapi, subalit ang kalakalan dito sa sanlibutan, kailangan natin ng pinansyal na suporta para maganap natin yung mga ipinapagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Lalong higit yung maabot pa yung mga ating mga kababayan, mga minamahal na hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating pong ipagkakaloob, sa ating special offering, alam natin ang impact nito sa ating paglilingkod. Mga minamahal, malaki ang impact nito kapag tayo nagkaloob ng ating special offering. Alam natin, mga minamahal, na grabe ang pagpapala, mabilis na katugunan sa ating mga panalangin. Bakit? Dahil ito mga minamahal ay totoong sakripisyo sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tayo po ay
magbigay ng galing sa ating mga puso, lalong higit, hindi naman natin ito ibinibigay sa tao. Ibinibigay po natin ito sa mahal na Panginoon. Diretso yan sa mahal na Panginoon. Diretso sa ating account sa langit. Mga minamahal, kaya hindi mabigat sa atin yan. Mga minamahal, subalit hindi po ito sa pilitan, mga minamahal, sa mga ekstrang pagpapala dyan. Mga minamahal, pero kung mayroon ka maibibigay, sabi ng Biblia, subukin mo ang mahal na Panginoon at hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At narito po, aking kapwa magagawa, beloved preacher Herman Villar, para po ipanalangin ang ating mga ipagkakalob, ating mga sakripisyo na maging mabangong samyo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung magkaisamalahin sa ating ipagkaloob sa ating malapion. Opo, dakila namin ang mga Diyos na ang Panginoon sa unong dalangin na aming Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, mahal na Panginoon. Kami po yung nagpupunik pasalamat sa mga biyaya at pagpapala na nagbubuhat sa iyo, mahal na Panginoon. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa special offering sa magbigay, mahal na Panginoon, pagpalaim sila, mahal na Panginoon, ibalik mo makalay ng beses, mahal na Panginoon, sa may ibig na magkaloob, ngunit wala may pagkaloob, mahal na Panginoon, bigyan mo sila pagkitaan. O hanap po, ayaw po yung sunod na pagkakalob ng special offering, sila rin po ay makapagbigay, mahal na Panginoon. Ito pong samot palangin sa matamis at makuring pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya-kaya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, itaas ang higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala, paglapitan. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo, itaas ang higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y pagkamitan. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay papalain. Higit pa sa'yo, itaas ang higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y pagkabilang. Ang hirap, pagtiwala sa Diyos. God bless you po, mga minamahal. Pagpalain mo tayong lubos ng ating malapang sa lahat na nagkaloob. Ang Diyos po ang magpapala sa inyo. Purihin natin malapang ito. Tayo tumakos sa ating pamaising announcement. Mga minamahal, sa darating po na Martes, yan po yung ating midweek. For this week po, mga minamahal, hindi po Wednesday ang ating midweek service po. Martes po, mga minamahal. Meron po tayong adjustment, mga minamahal. Alang-alang po sa ating upcoming 50th church anniversary dahil ang ating po mga choir members ay may mga practices po sila, mga minamahal. So, ang ating midweek po, mga minamahal, this coming week ay Tuesday po, mga minamahal. Ulit ko po, Martes po iyan.
Same time, alauna po mga minamahal, maging sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan. Ang midweek po doon ay Martes din. At ang ating overnight, mga minamahal, hindi po Biyernes, ito po ay Huwebes, mga minamahal. Same time pa din, wala pong pinagbago, subalit na-adjust lamang po ang araw, mga minamahal. At kung may mga changes po, mga minamahal, mag-a-update po kami, mga minamahal, sa ating mga GC, mga minamahal. Kaya tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain, maging ating live streaming sa unang dalangin ng mga pastor. Huwag po tayo magliliban kung walang mabigat na dahilan. Laging dumalo sa banal na pananambahan po natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At ang ating pong 50th church anniversary ay February 9, Sunday, sa ganap na alas 10 ng umaga sa Luneta Grandstand, mga minamahal. So, February 9 ang ating pong 50th church anniversary. Linggo po ito, mga minamahal. Mga minamahal, regarding po sa overnight po pala, mga minamahal, temporary po muna yon. Hindi pa po sure, mga minamahal, maaaring magbago po, pero advance po kami mag-update, mga minamahal, para hindi po tayo mag-hold sa oras. So, yung ating midweek, Martes daw po talaga, sabalit yung overnight, maaaring Thursday or Friday po. Depende po sa mga schedule ng mga practices. So, mag-update po kami, mga minamahal. Be flexible na lang po, alang-alang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At ang ating nalalapit na 50th church anniversary, mga minamahal, ito po ay February 9, Sunday, sa ganap na alas 10 po ng umaga, Luneta Grandstand, mga minamahal. At kung wala na po tayo nakalimutan, mga minamahal, tayo po ay tumayo na. At magpasalamat na po tayo sa tagumpay ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito, mga minamahal. At aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Daddy Melchor Reyes para po sa ating closing prayer. Wala po siya, mga minamahal. Ating na pong beloved Brother Ray. Beloved Brother Ray Santos, para po sa ating closing prayer. Mga minamahal, after po ng closing prayer, wala mo na pong uuwi. May maiksing announcement lamang po. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po lahat ay magpasalamat. Hallelujah. Dakila pala po naming mga Diyos, ang mabanal sa matamis ang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, panalangin, beloved noble pastor. Narito kami nagpupulit ng kapasalamat, mahal na Panginoon, sa magandang panahon na pinagkalab mo sa amin, mahal na Panginoon, sa paglangis mo, sa inyong gawain, mula sa papuring awitin, sa lahat ng pahig ng kabutihan, mahal na Panginoon, sa managtapat, sa putbahagit, mga handog, maging sa pag-awit ng beloved kuhal, sa pagkilipis namin kalagitnaan ito, na lagi ka namin kasama, mahal na Panginoon. Lalatigit po namin pinapasalamatan ang iba na salita na dinala na pinagpalang mga aral sa araw nito, mahal na Panginoon, sa oras din po ito, mahal na Panginoon. Patuloy kami nagkusumama sa iyo, mahal na Panginoon, paano kami tinalaga sa lugar na ito, na ligtas sa payapa, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, para tingnan mo sa aming mga tahanan na ligtas at payapa at taglay ang pag-ibig na buwan sa iyo. Ito ang kasabot panalain po namin sa makulang pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. We love you in the Lord, our dearest Jesus. Loves you more.